Hi guys, good morning. So, ngayon lang ako ma-open up, magsasama ng loob. Awareness na rin sa mga magulang na hindi lahat ng magulang tama. Diba? Kagaya sa case ko, yung mama ko gusto niya, ang nasa isip niya, ang priority niya is malinis sa paligid, kaayusan. Oo. Sino ba namang kahit ako ayaw ko naman ng makalat. Kasi lumaki ako na maayos, malinis. Pero ano magagawa ko kung hindi ko siya makakaya, ma-priority. Siyempre, ako lang mag-isa ditong nag-aalaga sa anak ko 24 hours sa in charge sa bahay. Tapos nagtitinda, nag-aalaga pa ako ng manok. Kasi siyempre, marami akong mas pina-priority. Priority ko yung kailangan ng anak ko, yung hanap buhay. Yun ang priority sa akin. Siyempre, tao lang ako. Kung ano lang kaya ko i-manage, siyempre, kailangan ko rin bigyan ng tulog yung sarili. Yung sarili ko nga hindi ko makuhaan ng tulog na mahaba. Kasi, siyempre, bata to Ang bata kasi, oo, matutulog na mahaba yan. Pero doon mo kukunin yung mga kailangan mong gawin. Kailangan gawin sa bahay. Like, importante yung pagkain, damit, linis, ligpit, yun. Pero yung sa labas, hindi na talaga ako masyadong makalinis. Yun ang nireklamo niya kasi sa labas. Kasi yun ang nakikita niya sa labas. Which is, hindi ko na siya maharap ngayon lately. Yun. So, kailangan pa rin bilang magulang, kailangan mo pa rin magbigay respeto sa anak mo. Kailangan mo pa rin isipin yung anak mo. Ano yung nararamdaman ng anak mo. Bago ka magdadaldal na, dapat malinis to, bakit hindi kayo naglilinis? So iniisip niya yung kalinisan. Ako, ang iniisip ko yung anak ko, syempre maliit pa lang yan. 1-year-old pa lang si Judin, di ba? Kasi Siwa, 6 years old, syempre. Gusto niya kasi si Siwa is maraming gagawin. Syempre bata pa rin si Siwa. Oo, inutusan ko si Siwa. Si Siwa nga yung katuwang ko dito sa araw-araw. Si Siwa ang nautusan ko. Ngayon kung pakaanuhin ko yung anak ko, baka naman di ako sundin yan, di ba? Pagka pinakaano ko, syempre bata pa rin yan. Maglalaro pa rin yan. Yung pagkakita niya, papagalitan niya, hindi naman niya alam ang sitwasyon na. Yung bata, nagbigay naman ng maganda, kaya bigyan mo naman ng para sa sarili niya. Hindi yung puro ka na lang galit, puro ka na lang sita. Yung bang tipong tinitiis ko na lang yung burden ko mag-isa akong nag-aalaga ng bata dito sa bahay lahat. Tapos dadagdagan mo pa ako ng isipin na patay, may trabaho, may kailangan malinis doon kasi si mama magagalit. So, nung uunahin ko, ikaw o yung bata, di ba? Yung mga tao sa paligid na makikita na makalat ang paligid ko o yung bata, di ba? Kasi iniwas ako yung bata ng ospital. Wala akong kahalinhinan kay Judin sa pag-alaga. Sa gabi kasi, hindi naman ako pwedeng matulog ng masarap. Ako yung nanay na ayaw kong matulog ng masarap kasi ayaw ko na baka malaglag si Juden or si Siwa, madisgrasya niya si Juden, madaganan niya. Kasi ayoko rin naman na si Siwa nakahiwalay sa amin. Hindi, sa pagmamahal yun ang pagmamahal ko sa pagmamahal ko bilang nanay. Ayaw ko na nakahiwalay si Siwa kasi bata pa rin siya. Kaya hindi ko pa siya hinihiwalay sa aming matulog. Para lang for the sake of Juden at sa tulog ko. So, ako na lang yung nagtitiis na nanay na nakikiramdam ako sa gabi, hindi ako natutulog ng masarap. At saka sa gabi kasi, syempre si Juden kailangan din timplahan ng dede pag umiiyak. Hindi ako yung tao na ang tagal umiiyak. Tas hindi mo ibibigay yung kailangan ng dede, ganun, or basa siya, ganun. Pinapakiramdaman ko kasi siya, ayaw ko siyang mababada ng basa. Papangalandakan niya pa sa tao na late ako magsimba. Iisipin ko pa ba yun? Ang iisipin ko muna yung
Ayoko yung bara-bara, nagmamadali ka bara-bara, hanggang sa ano kailangan, nagsimba ka nga, kulang-kulang, daming problema naman sa bata. Alam ko may ibang nanay naman na mabait na, yung anak ang iniisip, ay kawawa naman yan, ibig isipin mo, ay kawawa naman yan, puyat yan, walang kalininan yan. Huwag mo nang dadagdagan na, magre-request, gustuhin mo pa na palilinisin mo pa siya, patatrabahuin mo pa siya ng kung ano-anong gusto mo. 'Di ba? Tumulong ka na lang bilang nanay sa anak mong nagsusumikap sa buhay. Gano'n. Sarili niya lang iniisip niya. Magdadagdag burden pa siya. Kaya naisip ko kay Ate Grace, kaya namatay yun eh. Overpagod yun. Lalo na sabi, cesarean daw yun. Kasi may asawa ka pa, 'di ba? Siyempre, pag-asawa ka, may dagdag puyat pa yun, may mga ngalabi sa'yo sa gabi. O, buti na lang yung asawa ko, nasa Maynila. Siyempre, naisip niya, kailangan malinis, dadating si mama, mga ganun. Siyempre, mabait lang sa Ate Grace. Pero naisip ko rin, okay lang, namatay siya. Nasa sa Panginoon, na mabait na bata. Ligtas siya. Pero, ligtas nga siya. Paano naman yung mga bata na iwan niya, kawawa naman. 'Di ba? So, ngayon, nasa isip ko, mas kailangan kong maging matibay para sa mga bata. Yung naiinis siya pag matutulog ako, sinisilipan niya ako pag tutulog ako na naman. Siyempre, may time na ako para matulog eh. Ba't hindi ako matutulog? Gusto niya magtrabaho ako. Yun lang masasabi ko sa mga magulang na may mga anak na, yung may mga apo na, mag-alalay na lang kayo sa anak nyo. Huwag nyo na lang daldalan na ano papagawa nyo. Kasi, nanay na yan, alam niya na ang responsibilidad niya. Ewan ko sa ibang mga bata ha, na deserve na ganun pagalitan. Pero ako kasi, alam ko yung responsibilidad ko eh. Yung responsibilidad ko is, ayoko yung anak ko na madisgrasya. Gusto kong maibigay ko yung kailangan ng anak ko sa pagkain, dito sa amin. Dito ang priority ko talaga sa loob. Sa labas talaga, hindi na ako makapriority sa labas ng kalinisan, walis sa paligid. Kasi dito na talaga ako sa loob. Kasi sa gapangan ni Juden, kailangan malinis, walang masusubong madumi. Yun ang priority ko. Tapos makabigay ako ng pagkain, may maibaon si Siwa sa umaga. Si Juden, may maibigay agad akong dede pag gusto ng dede. Yung ganon. May mainit na tubig agad ako magagamit kapag si Juden ay biglang tumatae, ganon. Yun ang mga number 1 priority ko na inuuna ko. At syempre, kailangan ko pa rin alagaan yung sarili ko kasi sa akin umaasa yung anak kong maliit eh. Walang ibang inaasahan eh. Pwede ko rin masisisi yung mga anak na sabing bastos sumasagot sa nanay. Like kagaya ko, puyat ako, sakit ng ulo ko, hindi tama ang tulog ko. Araw-gabi yan, hindi ako makatulog ng tama. Kasi sa araw nagtitinda. Kasi syempre si Judel, hindi mo naman pwedeng yung pagkatulog yan, duyan-duyanin, kailangan pagka nagigising, kaya duyanin yan. Nakasagot ako na, siyempre mama, may mas pina-priority ako kaysa dyan. Kailangan ko ng, gusto niya maglinis ako. May naku mama, magluluto na ako ng mga pagkain namin para makakain na kami. Nasagot ko ng ganyan. So, kailangan, yun naman lang masasabi sa mga nanay, kailangan niya magrespeto sa anak niyo para respetuhin din kayo. Kasi hindi niyo na, isipin niyo muna ang mararamdaman ng anak niyo, kamusta ang anak niyo, ang kalagayan. Siguro kung sabi niyo, superwoman kayo, hindi lahat ng tao superwoman kagaya nyo. At saka hindi pare-pareho ng priority. Kagaya yung priority niya, ang gusto niya marami akong, sa paglilinis ako priority. Hindi kasi ganun ang priority ko eh. Ang priority ko is future ng mga bata. Iniisip ko yung future paano ako. Kagaya pag nag-edit ako sa YouTube, pag nag-edit ako, iba yung tingin niya dyan, masama na ang loob niya yan. Ibig sabihin, hindi ako sumunod sa kanya. Nagsa-cellphone na naman ako, wag daw ako cellphone. Sabi ko, mama, monetize kasi ako, mama. So, diba? Tinatry ko na sa YouTube na malay mo, nakasahod tayo. Kasi nakasahod naman. Alam naman niya na sumahod ako. Makadagdag income ako, malay mo, diba? Makatulong. Kahit paano. Kasi yun lang naman ang kaya kong gawin. Naubos si Judy ngayon kaya kagabi. Naano ko yan eh. Napainom ko ng tubig yan kagabi. Pag naubos siya, nibigyan ko ng tubig. Siguro sa panahon kasi malamig yung panahon ngayon. Hindi may iwasan sa bata yan ko. Gaya niyan, o diba? Dagdag puyat siya. Hindi naman pwede, lalo na, tutubuan ng ngipin, magtatae. Hindi palagay, o. Iba-iba ang, ng bata.
May mga nararamdaman yun. Kaya, ikaw na nanay, support ka na lang sa anak mong nanay. Dito hindi nga siya makatagal mag-alaga kay Judin eh. Pag nakita niya nandyan na ako, iiwan niya agad-agad yan. Si Judin, iiwan niya agad-agad. Hindi yan makatagal. Umiiwas siya lagi sa sa responsibilidad bilang nanay, umiiwas siya. Kasi siwa, hihigpitan niya kung ano, bigla niyang babawalan na hindi niya alam ang sitwasyon. Tapagalitan niya ako. Bakit ako maluwag kay siwa? Di ba, pag naabutan niya sa siwa, nagsa-cellphone, papagalitan niya. Papagalitan niya ako. Ako naman, hindi ako nanay na sobrang higpit. Siyempre, may very good siyang ginawa. Iluagan mo siya, bigyan mo siya ng award. Hindi puro higpit, puro higpit. Hindi masaya eh. Hindi masaya pag ganun.